Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Case, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po, maybe some part of the reading, makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na to. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, mga gabay. Tignan natin kung anong mga energies ang ating masasagap. Ang dami agad. Okay, sige. Yun talaga yung mga lumabas. Nag-flip lahat. Ano kayang love connections ito at mga messages? Queen of Cups. Six of Cups. Ace of Pentacles. Temperance. Three of Swords. King of Swords. Nine of Cups. Two of Wands. Seven of Pentacles. And Three of Cups. Meron tayo ditong Three of Swords. Bakit kaya meron ditong heartbroken, sobrang nasaktan, nahihirapan sa kanyang relasyon? Maybe because, ano ba ang naging pagsubok dito? Yung person mo, siya yung someone na, sabihin natin, matalino, very, sabihin natin, logical or intellectual. Pero hindi siya ganun ka showy pagdating sa feelings niya. Akala mo parang wala man lang kaswitan, hindi kasi siya yung nagpapakita ng masyadong emotion pagdating sa relationship ninyo. Kaya pakiramdam mo, at ikaw yung someone naman na very emotional, clingy, ikaw yung someone na sobrang loving and you show what you feel. Kitang-kita at nararamdaman ng iba, mga tao na sa paligid mo, especially yung kapartner mo, how do you feel? Pinapakita mo yon, pinaparamdam mo. Yan. Pero yung person mo, hindi siya ganon. Yung mga hinahanap mo na minsan paglalambing, hindi mo nakikita sa kanya because ganon siya eh. Hindi siya ganon ka-showy. Pero deep inside, he is thinking about you. Ngayon, ang nangyari dito, medyo nasasaktan ka kasi maaring yung person mo, hindi niya na ipapahayag yung feelings niya for you, yun yung mga hinahanap-hanap mo, yung mga paglalambing, na maaring ganun yung gusto mong love language, pero siya naman hindi ganun yung paraan niya. So, maaring nagkakaroon kayo ng misunderstandings, kaya naman yung person mo at ikaw, nagkakaroon ng challenges dun sa relationship ninyo. Darating dun sa point na maaring magkahiwalay kayo and you are being heartbroken, nasaktan ka na naman, mahal mo naman yung taong yun, mahal ka rin naman niya, pero sa mga bagay na hindi pagkakaunawaan or sa mga bagay na hindi kayo totally vibe, parang love is not enough para mag-work ang inyong relationship. Minsan sinusubukan nyo rin, diba, nagawa nyo ng paraan, nagde-date kayo, nag-uusap kayo, pero dumarating pa rin yung time na yung person mo siguro sabihin natin masyado nagiging busy, yung mga hinahanap mong atensyon, yung mga oras, hindi pa rin napupunan. No, kahit nasabihin mo, sinusubukan ninyong ayusin ang mga bagay-bagay tungkol sa inyong relasyon. To the point na maaring, kaya nandito si Three of Swords, hindi na talaga ng work between the two of you. Maganda dito, nandiyan yung mga kaibigan mo para sabihin natin, i-comfort ka. At nandiyan yung mga kaibigan mo to cheer you up. No, pagka namimit mo sila, nagkakasama kayo, pinapagaan yung kalooban mo at maaring pinapayuhan ka at maaring sinasabihan ka na hindi naman matatapos ang buhay sa ganun lang. You are loving so that you will also meet a loving person para sa'yo. So, you just have to try to
to explore yourself. Ibig sabihin yan, wag mo ikulob yung sarili mo sa bahay lang. Magmukmo ka na lang doon dahil nasaktan ka, dahil hindi nag-work ang relationship ninyo. Kala mo, wala nang ibang tatanggap, wala nang ibang tao para sa'yo, wala nang ibang person to love you the way that you wanted to be loved. Yung mga love languages na nais mo, kala mo, wala na, hindi mo na matatagpuan yung taong yun. Pero you just have to explore, no? Lumabas ka, travel, kapag niyaya ka ng friends mo, ayan, sumama ka. Kasi minsan, yun yung mga sign ng universe na kapag niyaya ka ng friend mo to go out, is maybe yun yung dahilan or yung paraan ng universe for you to meet the right person for you. So, just go, travel, or explore. At yun nga yung mangyayari because maybe someone, medyo mas bata lang siya sa'yo. Not totally sobrang bata o laki ng agwat ninyo. But medyo sabihin na natin na mas may edad ka lang ng konti. Pagdating sa age, no? Maybe 1 or 2 years younger than you, mamimit mo tong person na to. The same way na yun yung klase ng love language na hinahanap mo. So, magbibigyan kayo ng bagong pagkakataon na makilala ang isa't isa, masarap kausap, very loving and caring, yung mga hinahanap mong malambing, yung mga hinahanap mong kaswitan, ando sa taong yon. Tsaka, this is the great opportunity for you to feel love the way you wanted to. And nangyari talaga yon in its divine timing. Nangyari talaga yon sa tamang panahon. Hindi naman siya agad-agad na pagka hiwalay ninyo nito, na-meet mo na agad to. No. It happens in its right timing. Palagi pong merong right timing. Hindi siya coincidence lang, kundi merong perfect timing for everything. And that will lead you to your wish fulfillment. Iyon na pala yung hinahanap ng puso mo. Yung someone na katulad mo who is loving, sweet. Yan. And ganun talaga minsan, kapag hindi nag-workout, minsan hindi sapat yung love lang. Minsan it's the way handling relationship, yung compromising, and the way to express yung love. Minsan nagkakaroon ng factor kung bakit nagtatagal ang relasyon or sabihin natin napuputol agad. Pero divine timing will come. You will meet the right person to give you what your heart's desire. Someone who will show you the kind of love that you wanted, the way you wanted to be loved. It will be your wish fulfillment. And nothing is impossible in this universe. Just always pray, always manifest. And habang naghihintay ka dun sa the right one, continue to explore, no? Enjoy yourself, maghanap ka, or dun mo maaaring matuklasan yung purpose mo sa buhay. Maybe by helping people. At doon, habang pinapabuti mo yung sarili mo, the right time will come that God or the universe will give to you the love that your hearts desire. Okay? So, just have faith in love. Meron talagang someone na match para sa'yo. There is someone para sa'yo. Yan. Pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing are not coincidence. There is no coincidence actually. Lahat yan nakaplano at lahat yan may mga timing. Past lives, you have known this person before. It is a soulmate from a past lifetime. So, itong bago makikilala mo, parang pag nag-meet kayo, parang matagal mo na siyang kilala.
Parang magkakilala na kayo from the past at muli kayong pinagtagpo sa mga panahon na 'to at nandun yung vibes, 'no. So, maaring siya yung soulmate mo. Kaya naman, just believe and have faith in love. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe. Follow me Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.